What's up mga kasang? Welcome back to my channel. At for today's video ay dumating na nga yung araw na hinihintay ko na makalipas ang isang linggo yata na magkasama itong ating female at male flower horn ay nangitlog na siya. At ayun o, kung mapapansin nyo tapos na mangitlog yung female natin, so hindi talaga natin alam kung ano yung nangyari sa kanila nung madaling araw, no? Kasi morning pa lang ngayon at mga 8 o'clock pa lang ngayon. Late na ako nagising at nakita ko nga sila na may ganito na, may itlog na at binabantayan na lang ng female yung eggs. So ang problema ko dito, no, hindi nga natin alam kung ano nangyari. So hindi ko alam kung nag-fertilize ba yung male natin. Hindi ko alam kung nakalapit ba siya dyan sa eggs na yan. Kasi ang pansin ko, yung female natin napaka-agresibo, ayaw palapitin yung male. So ayun, no, binuksan ko yung ilaw para mas makita nyo. Pero dahil nga lagi kong ginagawa ito at alam ko na mag-aaway na yan, once na nakabukas ang ilaw, lagi sila nag-aaway. Hindi ko alam kung ba't ganun yung behavior nila. So, binuksan ko lang yung ilaw para mapakita sa inyo kung gaano karami yung itlog na nailabas na ni female. At ayun, nag-aaway nga sila, no? At papatayin ko na ulit yung ating ilaw dahil baka magkasakitan yung mga yan. So, ang problema natin dito, hindi ko alam kung nag-fertilize ba yung ating male. So, hindi ko rin sure kung mabubuhay ba yung eggs dyan. At ayun nga, tinitignan ko nga sila at lumayo na ako para hindi sila maistorbo dyan. Kasi tinitignan ko kung yung male natin ay susubok na kumagat o kainin yung itlog or magpaypay sa itlog. Kasi once ng male kasi magpaypay, ibig sabihin may chance na naglagay siya ng ano doon, ng similya niya. Kasi iniingatan yung eggs eh. Ganun talaga ang ang natural na behavior nila. O kahit sino mang tatay, no. Syempre ayaw mo masaktan yung mga anak mo, kaya aalagaan mo yon. Pero yun nga, no, sa pagkakataong ito, hindi makalapit yung male doon sa itlog dahil masyadong aggressive yung female at masyadong overprotective siya sa mga itlog niya. So trinay ko na lagay muna sa net yung ating female para titignan ko sana kung anong gagawin ng male doon sa itlog, no. Kaso sa nangyayari, sa nakikita nyo nga, hindi niya pinapansin yung itlog dahil nakafocus siya doon sa female na nakakulong doon sa ating fish net. So, walang mangyayari pa ganyan. Kaya kailangan tanggalin ko yung ating female. Pwede ko na rin naman tanggalin yung female talaga dahil tapos na rin naman siya mangitlog. At ayun, ang pagdadasal lang natin dito, huwag kainin ng male yung eggs. So, ayan na nga guys, no, tinanggal ko na yung female at ito na, ino-observe ko na yung male natin na, ayun, sa tingin ko hindi naman niya kinakain, no, kasi once na gusto niyang kainin yung eggs na yan, talagang pagkaalis ko pa lang ng female, tutuka-tukain niya na yan. Pero sa nakikita ko ngayon, pinapaypayan niya yung mga eggs. So may chance talaga na nasimilyahan niya yan kasi iniingatan niya. So ganoon nga yung behavior ng kung sino mang, kahit anong hayop man yan. Lagi yan, syempre iingatan mo yung anak mo o yung magiging anak mo, di ba? Kahit naman sa tao, ganoon din. So ayun, maganda yung nakita natin, no, na may chance na nasimilyahan niya nga yan kahit hindi natin nakita. So hintayin na lang muna natin siya dyan. At baka mamayang gabi, alisin ko na rin siya dyan para sure tayo, no? Kasi pag may namuting konti dyan, baka kainin niya yung mga mamuti, madadama yung mga hindi namumuti. At yun, pwede maubos yung eggs na yun. So, ganun kasi ang itlog eh. Pag after 12-24 hours, makikita nyo may konti-konti ng mamumuti dyan. At once na makita ng ating isda yun, kakagatin nila yun para matanggal. So, nadadamay pati yung mga hindi namumuti. Kaya pwedeng maubos yan. Kaya ang gagawin ko, tatanggalin ko na lang siya dyan. Pero hindi agad-agad, no? Mamayang gabi natin tatanggalin yan. At ngayon, ino-observe ko pa. At sa tingin ko naman, hindi niya na yan para kainin. Dahil nga binabantayan niya ng maigi yung mga eggs nung female. So, ayun. Malamang sa malamang talaga, nasimilyahan niya yan. So yung mga kasang, no, makalipas ang ilang oras, no, mga 3 PM na ngayon. At nakikita ko, andyan na yung mga eggs at hindi pa rin niya binawasan pero may nakikita na akong konting mga puti-puti. So, yan talaga natural dyan. No? May mamumuti agad yung mga hindi na-fertilize at yung mga pinasok ng molds. So, yun. Kailangan ko na rin tanggalin yung male mamaya siguro dito, no? Dahil baka pag kinain niya yung puti, madadama yung mga hindi namumuti. So, mas malaki yung chance na maubos niya yan talaga. At gano'n naman yung natural talaga nilang ginagawa. So mamaya babalikan natin yan. At may gagawin pa ako dito sa likod. At may hawak akong ano ba tawag dito? Basta yung bakal na yan na pang tanim ng halaman. Nakalimutan ko kung anong tawag dyan. So nandito tayo sa likod at kung mapapansin nyo, ito yung mga tops natin ng, ng mga guppies.
At yan, gaganda nga nila, no? At yan, naglalaki na yung mga gapis natin. Ngayon, nung nakaraan kasi, nag-setup ako nito at luminaw na nga yung tubig. Gaya ng sabi ko sa inyo kahapon, aasikasuhin ko to ngayon. So, yung mga lumutang na yan, yan yung mga dumi dun sa tubig na lumutang. So, tatanggalin natin yan. Yung mga lumutang, yung mga to yung kung halaman, yung pwede ka rin magtanggal ng bato. So, yun, yung tubig na to, ganito to nung nakaraan. Pero makita nyo ngayon, sobrang linaw na niya, no? Kasi nga dahil dun sa ating lupa. Yun ang nagpapalinaw dyan guys, no? Kahit walang filter, kahit walang halaman yan, basta may lupa yan. Yun kasi yung titirahan ng bakterya. Kung saan yung bakterya, yun yung nagpapalinaw ng tubig. So, ayun, iniisip ko na taniman siya ng mga kabomba. At yun, nakita nyo may mga mahaba tayong kabomba dito. Puputol ako dyan. Kung ilan yung pwede ko putulin. Tapos gusto ko puro kabomba lang ilalagay natin doon. So, gawin na natin ngayon. Maganda dito sa kabomba, humahaba siya, tapos pag pinutol mo, magsasanga siya at magiging dalawa yung dulo niyan. Medyo matagal lang patubuhin to, pero maganda to patubuhin talaga lalong-lalo na pag may halaman, tsaka may konting sunlight. So, yun. May nakita kasi ako sa TikTok na na kabomba tapos meron siyang mga guppies doon. So, gusto kong gayahin setup niya, pero yung setup niya kasi mas malaki. Nakalimutan ko anong bansa, Vietnam yata. Ano to? May nabunot na ditong halaman para matutuyo na. So yun nga no, nakita ko sa TikTok, ang ganda nung nung setup niya puro kabomba lang. Maganda kasi sa top view rin ng kabomba. So, noon ko pa gusto gawin yun, kaso hindi ko magawa. So try natin ngayon, dito natin ito try sa ating styro. Kung magiging maganda pag maraming kabomba na puro kabomba lang. Tapos lagyan natin ng guppies, no, maglalagay na rin ako ng guppies. So yun, tanim lang natin yan, itutusok lang natin yan. Yung lalim nga pala ng lupa na ginamit ko, mga 4 inches yata yan, 4, 5. Mga ganong kakapal yan. So, malalim-lalim yan at maganda-ganda yan pagtaniman. Kaya tusok-tusok lang tayo dyan. At hindi na yan mahuhugot. At mga ilang araw lang, kakapit na talaga yung mga kabomba na yan sa lupa. So, yung ganong kasimple lang. Meron na tayong plants dyan. Yan, no? Yung ilalim niyan, di ko na inayos yan kung ano yung pagkakalagay ng lupa dyan. Kasi pag ginulo ko yan, dudumi na naman yan. Tapos yun nga pala, nakalimutan ko itong lagyan ng butas. Ito yung pinakasimpleng overflow natin para hindi umapaw yung ating styro. Ito, sa guhit na to, bubutasan ko na lang dyan. Gumamit na ako ng maliit na screwdriver. At madali lang naman butasan to. So ayan, ang mangyayari dyan, hanggang doon lang aabutin yung tubig. Kung sakaling umulan, hindi siya apaw kasi pag umapaw yan may chance na makatakas talaga yung mga natin, mga guppies, mga fry. Pero kung may maliliit na butas yan, hindi na para lumusot dyan yung isda natin. Kaya kung makikita nyo, no, yung sobrang tubig doon sa binutas natin ay lumalabas unti-unti. Kaya ang mangyayari dyan, pag umulan, hindi apaw yan. Dahil yan, dinamihan ko yung butas, siguro mga 10 o 5 butas ang gagawin natin dito para sigurado na hindi umapaw. Kasi hindi ko na malalagyan yung likod na part. Tatayo ko na rin iangat yung styro natin. So yan, tama na siguro yan, no? Mga less than 10 yung butas niya. Hindi na naman yan, hindi na naman aapaw yan siguro. At yan, kung makita nyo, nabasa na dito. Kasi nga, nag-overflow na yung sobrang tubig. Pero hindi naman maubos siya dahil hanggang doon lang sa butas yung tubig natin. So kuha na tayo isda. Ito naman na naisip ko ilagay na isda, no? Dahil meron ako isang batch dito ng tuxedo koi guppies. May may napaanak pa ako dito bago namatay yung ating binibreed dito. Parang 8 pieces yata to na tuxedo koi. Ito na lang ilalagay ko doon, no? Kasi mas mabilis talaga magpalaki ng mga guppies sa outdoor setup kaysa yung mga aquarium na ganito. Hindi ko alam kung bakit, no? Siguro dahil dun sa may mga nakakain silang mga maliliit na doon na kung ano man na meron sa tubig na merong halaman. May nakakain sila kaya mabilis silang lumaki. So yan, 8 peraso nga to. At ilalagay na natin to agad doon sa naka-ready nating tub. Kung saan matagal na rin naman nag-cycle to, mga 1 linggo na yan dyan. At 1 linggo na yan, kaya nga luminaw na yan. So yun, 8 peraso to na ungendered pa. Hindi pa siya juvie size, pero hindi na rin siya maliit na fry. So kayang-kaya na nila yan yung pagbabago sa tubig niyan. Tapos yun, hindi ko na rin i-acclimate dahil hindi naman nagkakalayo yung temperature niyan at hindi naman sila bumiyahe. Alright.
So yun mga kasang, no, apat na yung tab natin dito at iniisip ko pa magdagdag pa ulit kahit dalawa para sa ibang strain naman, no. Tapos yun nga, ang ano lang natin dito, ang filter lang natin dito, actually wala tayong filter. Meron lang tayong lupa at nilalagyan natin ng halaman. At maganda yung pwesto ko dito kasi hindi direct sunlight. So yun, sana lumaki agad na mabilis tong aking mga nilagay dito na tuxedo koi. At meron ako niya sa sa Binyan Farm din. Pero yun nga, mas maganda rin kasi na araw-araw may nakikita ako. Kaya nagbe-breed din ako dito. At yan, napakasimpleng setup lang. No? Sa mga gustong gumaya, lagyan nyo lang ng lupa. Tapos pag luminaw na yung tubig, lagyan yung halaman. Alright, hanggang dito na lang sa video na to. Peace out!